Well, kita naman yun sa billboard sa EDSA, may atin ito na naman. Ang atin dito naman, nagsimula yan casually, hindi naman ganung typical plano ng activist groups or na diniscuss. Hindi. Nag-meet lang kami sa certain forums tungkol sa West Philippine Sea. And usually dinidiscuss yung geopolitical, China, US, military. Usap-usap kami, summer activist, summer artist pa nga eh. Yung katulad yung gumagawa ng mga t-shirts. Sabi, wala ba tayong magawa bilang citizens? Ganun lang. Nagkataon 2023, mga September yun eh. Kung mag-Christmas convoy kaya tayo, initially, mag-Christmas gift giving lang ang tawag namin frontliners. Pag frontliners, that time inisip lang dalawa eh. Coast Guard at saka yung mga fisher folk. Typical activist dapat may konting drama. Bakit hindi natin magbigay ng gift sa BRP Sierra Madre? Ganon ang idea. So, ganon. Ginagawa namin. And the Coast Guard, to their credit, sayang wala dito si Commodore Tariel. Okay, sabi niya, gusto namin yan. Then they told us, humingi na ba kayo ng permiso sa National Task Force on the West Philippine Sea? Hindi namin alam na may ganon. Nag-press ko na kami. Biglang naglabas ng press statement ang task force. Don't do that. Magulo. So we sought a dialogue. First time kaming nakapunta sa sa National Security Council, not for interrogation but for dialogue. Dinervyos kami. Tapos nagkalinawan. Sabi namin, kasi typical aktivista, may pakulo itong mga ito, malamang ipapahiya ang gobyerno, ipapasubo, gano'n. We told them, hindi. Gusto lang namin tumulong. Pero sabi lang, ganito ang rules dyan. So nagkasundo. Sabi, sige, tuloy. Ang una, madrama talaga kasi, paano next to na, alam mo, karamihang activist, ang tawag namin, land-based Walang alam tungkol sa dagat. Ang joke ko nga nun, kasi walang New People's Navy. So, Army lagi inisip. Ang PRRM naman, kaya nahatak, meron kaming programa na galing nga sa si Director Asis ng BIPAR. Sabi niya, bakit natin hindi iniisip na ang Philippines is a maritime and archipelagic nation? When I go to international conferences, Spain, Portugal, maikli lang ang coastline, maritime nation. Tayo, ang inisip na lupa. Di ba, pag Miss Universe, ilang islang Pilipinas, low tide or high tide, 7,000 islands. 300,000 square kilometers lang ang land natin. But ang exclusive economic zone is 2.2 million square kilometers. So why don't we? Sorry lang, we're not aware of that So nagsimula kami to awareness na campaign, maritime archipelago. Siyempre, ang humihirit, sabi, wag naman yung kalimutan ng mga isda. Puro kayo magsasaka, bigas, kanin, paano ulam? So nagsimulang ganon. Atin ito, protein nagkaroon ng sabihin natin, more dramatic angle. Pero it started really more as awareness lang. So nangyari nun, we were actually surprised sa response, na like itong captain o training ship yan ng Marino, nagpagamit ng kanilang Hindi namin binayaran yon, pero may nagbayad sa kanilang iba. Yun ang other kwento rito Kahit sa ating elite, may medyo nagngingit-ngit ng konti sa panggagano ng China sa atin. Pero hindi sila pwedeng lumantad dahil may business rin sila doon. So anyway, we did that. Patungong BRP Sierra Madre, hinarang na agad ng Chinese. So, shift kami. Doon na lang sa Lawak Island. Hinarang pa rin. Pero nakalusot yung... So that's the first. So after that, last year, sabi lang, sa Masinloc naman tayo. Sabi ng mga isda. Pero sabi namin, sige, walang big ship. Mga pangulo yung commercial na may 6 na maliit. Tapos mga 100 small fisher folk patungo sa Masinloc. Pero alam namin, block na ng China up to 20 kilometers. Sabi na hanggang 30 kilometers lang kami.
Eh grabe, 30 kilometers, hinarang na rin. So hanggang 40 na lang kami. But what did they know, which we learned from the first mission, sabi na, last time nakalusot, gawin natin, i-focus natin dito, pero the day before, nagpadala kami ng isang uh, fishing vessel, nakapagbigay ng gifts at sa mga mangingasdang doon sa Masinloc. So sabi, success rin tayo. Ngayon this year, sabi, anong susunod? Yan ang problema. Paulit-ulit ng pa tayo. Eh, biglang, as usual, magkonserto kaya tayo sa West Philippine Sea. Kasi nga, ang premise niya, nanggaling ito kay si Rafaela David ng Akbayan. Sabi, ang ating linya, we want to civilianize yung protest or activity rin. We assert our rights, pero peacefully using our civilian strength. Although sabi sa amin nung NTF ng NSA, ay nako Ed, walang maniniwala sa inyo sa China na civilian initiative kayo. Ang tingin lang, pakulo ito ng gobyerno, kayo lamang ang front. Kasi walang independent civilian initiative sa China. Eh sabi namin, let them think. But malinaw ito civilian ito at saka hindi nyo kukontrol ng gagawin namin, hihingin lang namin kayo ng tulong na in case kailangan kaming i-rescue or kailangan may mag-block sa Chinese Coast Guard, may block na, pero civilian kami. So, usapan ngayon. So, medyo komplikado, but the good news is we got the ship again. It can contain mga 150 to 200 passengers. It will sail from Manila tomorrow early morning. It will arrive at El Nido the next morning. Hindi makakaland sa El Nido, shallow eh. At saka concert at sea. So, in the evening of 26, the other artists naman will fly into El Nido, pero mahal ang plane sa El Nido. Yung iba to Puerto Princesa, tapos maglaland. And then 6 o'clock to 8 o'clock, may concert at sea of El Nido. May fireworks pa. Live streamed on Facebook. Ang interesting, yung artists. Kasi nga, sabi namin, wag na lang ang concert for peace, kundi solidarity rin yung ibang artists from nearby nations. The good news is, may Malaysian artist na darating, may Indonesian artist na darating, may Korean artist na darating, may Japanese artist na darating. Ang nagdalawang isip lang, originally, may gagaling sana sa Vietnam, pero siguro sinabihan, tayo muna, may issue tayo. So, and then sa mga Pilipino naman, siyempre, standard yan, pag-activist si Noel Cabangon. Pero, ibang generasyon ko na yun eh. At least, nakuha nila at nag-agree si Evie Dancel. Okay lang, ano? Nung una, inisip namin nga, bed and bed, pero hindi na kaya. Pagkatapos, I don't know whether you know them, yung Rouge All-Girl Rock Band. Ang galing pala, yung isang violinist nila sa ako talagang climate at environmental activist ay sinisira ng China ang mga corals at saka yung giant crabs. So may ganang angle. Tapos, the previous year, sabi nung taga Mindanao, puro kayo pakulong taga Luzon. Sali kami dyan. We finally got a group, an all ang tawag ay Moro Beach rap group. So, ganyan-ganyan. So, it's a concert. Medyo, hopefully, it will be without incident. But ang idea namin, and we really mean it, we even sent a formal letter of invitation to the Chinese embassy if they want to send some singers. Siguro sabi, ito talaga mga Pilipino. Ito, ang lilikot ng utak. But the whole idea is, we cannot control the big issue. Ipit tayo, geopolitical, US, China, ganyan, dahil sa military. But anong magagawa ng civilians? In addition to helping our fisher folk, itong type. Because nag-iikot rin kami sa mga universities, ganyan. Kasi you can do teach-in, you can do information. But if there are no activities, no events,
kulang ang interest eh. So we hope it will also create greater interest. In fact, we have already, I already spoke at least in Miriam and Holy Angels University. And at the end of it, they will say, ano magagawa namin other than pray for you, support you? Sabi namin, magkolekta kayo ng pera, mga 150,000 pesos lang. Sabi ng mga mangisda, magtatayo sila ng payaw sa exclusive economic sea, yung fish aggregating device. No? Pagkatapos yun, relate to BIP, sabi namin, pag naka-mobilize kami ng civilian, tapatan naman ng gobyerno para one-on-one. Yabang ng BIPAR, sabi niya, two. For every makuha ng civilian na payaw, 2 ang ipoprovide ng government. So may angle ng ganon. So yan po ang, well, yun ang medyo sa ating, yan ang pakulo ng atin ito. So malaking papel ng akbayan dito? Hindi, ang co-conveners, maraming participant, pero so development NGO tulad ng PRRM, the political side, it is really led by the Akbayan. So Akbayan Youth, at saka yung Student Councils Association of the Philippines, influence rin yun ng Akbayan. So politically, you would say, mas malaki ang papel ng Akbayan. But then, other than PRRM, hindi lang sila nanalo, yung Bunyog Party List. Marami ibang sumasali. No? Well, of course, because mamamayang liberal, the 2 nominees, damang hindi pinalad-banalo, is si Teddy Bagilat at si Erin Tanyada. They're both board members of PRRM. So I think there will be a broader... Sasama sila? Ha? Sasama sila? Ang bayan, nandyan. Si Paeng mismo ang commander namin sa boat eh. Yung mga nanalong ano? Ay, hindi naman. Hindi pwede. Maghahadaya sila doon sa prosecution. Hindi. Ang interesting, doon sa press con, ang Akbayan may interesting concept eh. Other than this, may 2 agendas sila sa Congress. Sabi nila, they will push for a legislation or is it simply na gawing yung, kailan nga yung arbitral ruling? July 12 o July 16? Hindi ko na alam eh. July 16, I think. Next year is 10th anniversary. So hopefully, ma-declare na, it's just, the day, make it an official day to celebrate, to discuss the West Philippine Sea. Pero the more interesting one, nakaisip si Percy yata, nakaisip nito. Ed, sa House, mga bloke-bloke yan, majority, minority, party, gagawa kami ng West Philippine Sea Block na pwede kang administration, pwede kang opposition, basta champion, walang wishy-washy role sa committed tayo sa West Philippine Sea. So, I think may konting teeth yung mangyayari, pushing it through the formal system. But for us, ang mas mahalaga is the citizens' mobilization. And kaya PRRM is committed to it because Akbayan is also sensitive that they wouldn't want to receive donations as a political party. It should be to development NGOs. And we like to announce also, kasi alam mo sa Pilipinas, unfortunately ngayon, sangkatutak ang scamming eh. Kaya we always be clear, hindi ho nangongolekta ng pera ang atin ito. We do not solicit funds. What we solicit are donations in kind. Marami-rami na naglanding doon sa PRRM mula sa pagkain, medicine, solar-powered lights, mga iba pa. So yun po ang plano ng atin ito. So morning of 25 simula rito, 26 yung event. The next concert is 28 and then babalik sila sa yung boat pa Maynila, landing early morning ng 30th. Sana walang aberya at sana it will add to the interest of people tungkol dyan. Nung we had the press con, sabi nga namin, ang problema sa media, nandun pa tayo sa election and maniobrahan. Pero mga 4 na po na ang nakaregister, nakasali ng vote patungo sa Pag-asa. Actually, yung iba, we had to refuse na because limited na ang role eh. Ang worry lang nung iba, pagka yung water cannon, meron ba yung tarpaulin, makover ang aming camera. So yun lang ang update dyan sa atin ito. Third mission,
concert at sea for peace and solidarity. Okay, mamaya siguro entertain tayo ng questions from it. At this point, we'd like to give the floor to the spokesperson ng BIFAR, si Nazario Briguera. Briguera. Ano yung official account ng nangyari doon sa ano? Sa BIFAR, Hello, test mic. Ayan. Okay, maraming salamat po. So, katulad po ng naibahagi na namin sa ating mga kabalikat mula sa Malayang Pamamayag, nagpalabas na po kami ng statement nito, no? Noong May 21. So, mga bandang umaga ito, alas 9, yung ano natin, yung BRP Datu Sanday, MMOV 3002, ay binomba na naman ito ng tubig. Water cannon ng Chinese Coast Guard, no? Yung Chinese Coast Guard vessel 21559 at dinikitan ito and nagresulta ito doon sa danyo sa ating barko doon sa port bow at smokestack. At syempre inilagay sa delikadong sitwasyon yung mga tauhan natin doon sa Datu Sanday na may mapayapa lang naman na naglalayag para magsagawa ng routine scientific research mission dyan po sa vicinity ng Pag-asa K2. So, hindi naman ito yung unang pagkakataon na ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng BFAR. At mariin natin itong kinukundina dahil ito'y labag sa international law ayon sa provision ng UNCLOS dahil ang ating mga barko ay nandoon sa karagatan na kung saan may karapatan ang Pilipinas at ito'y bahagi ng ating karagatan. ano yung extent ng damage sa barko? Yes, nagkaroon po ng damage doon sa Datu Sanday. Ito po yung sa port bow at smokestack nung barko. Dahil nga doon sa pag-water cannon ng Chinese Coast Guard doon sa ating barko. Based on the report, parang 2 beses siyang winoter cannon yung barko natin. Pero sa kabila ng ginawang agresibo, marahas na aksyon na ito ng Chinese Coast Guard, na ipagpatuloy ng Datu Sanday, ng barko natin, yung kanyang misyon at na-accomplish naman yung pagkuha ng mga samples doon sa Pag-asa K bilang bahagi nga nung isinasagawang routine scientific research mission. Ano yung expected na nung pag-gather ng materials from Sandy Cay? What would that indicate? Yung purpose po, pagka sinabi po kasi natin doon sa bahagi ito ng routine scientific research mission, yung mga scientist po natin, yung mga mananalisik natin, kumukuha ng mga samples para malaman yung actual state nung ating resources dyan sa West Philippine Sea, yung marine resources natin. Kaya nagsasagawa sila ng mga research mission, yun nga, para malaman natin ano pa yung actual na estado or gaano pa kalawak talaga yung sinasabi natin na natural resources doon sa mga maritime features dyan po sa West Philippine Sea. Ang status ng Sandy Cay, di ba may nabalita na nagplant ng Chinese flag doon sa na-disprove ba yun? O I think para sabi, lang yun di ba? Propaganda may China? ganung, parang nagsalita na po doon ang Coast Guard, I think, na pinabulaan na nila yun. Oh. That I'm just privy about the details then, sir, because I think it was the Coast Guard who issued the statement pertaining to that. Sige, questions? Hello. Hello po, sir. Job Manahan po from ABS-CBN News. Hi, Job. Morning. Sir, magkano yung damage siguro na estimated? Tapos may report din kasi na side swipe daw sila. Side swipe, so, yes. May ba yun? May kita ba talaga yung pagka side swipe yung damage nun? Magkano kaya?
nag-create ng dent yung pag-sideswipe doon sa Datu Sanday. So, on an estimated value kasi hindi ko talaga nakita yung actual yung sa damage, pero it would entail thousands of pesos doon sa danyos. Kasi itong mga barko natin hindi naman yan basta-basta yung mga ano niyan, yung mga materials ng barko natin. So, thousands to maybe a million of pesos. Safe to say, sir, yung BRP Datu Sanday ay nasa daungan pa rin ngayon. Inaayos na po ba yung boat? Nasa ano naman yan, protocol na pagkahalimbawa nagtamo ng danyos ay babalik sa home port at i-assess ito yung extent ng damage. Pero ang ano kasi natin dito, kahit na sideswipe siya, binomba ng tubig na water cannon, ayon sa ulat na natanggap natin at ayon na rin sa impormasyon na ibinahagi namin sa inyo, nakapagpatuloy naman sa misyon yung Datu Sanday. May mga future, last na on my answer, may mga future po ba na mission yung BFAR and kailan po ito? And at the same time, ano po siguro yung pronouncement nyo sa public na parang despite all the incidents, parang patuloy pa rin yung mga future mission ng BFAR? Correct. Well, sabi ko nga kanina, hindi ito unang pagkakataon na binomba yung barko ng BFAR. At alam nyo naman na hindi tayo nagpapatinag, tuloy pa rin naman ang pagsasagawa ng mandato ng ahensya sa kabila ng mga irresponsable, marahas na aksyon ng Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Hindi ito magiging dahilan para tumigil tayo na gawin ang misyon, ang mandato ng ahensya sa pakikipagtulungan ng ibang concerned agency like the Philippine Coast Guard dahil ang ginagawa natin ay legal. Nasa karagatan tayo, sakop ng teritoryo ng Pilipinas at may karapatan tayo ng magsagawa ng mga gawain ayon sa mandato po ng aming ahensya. Ayan. Hi, Sir Naz. Hi, yes. JC ba from TV5. Good morning, sir. Sir, yun lang reaction nyo dun sa statement or narrative ng China na anong tawag dito? Na one of the Philippine vessels dangerously approached and collided with a CCG ship, and that responsibility lies entirely with the Philippine side. Ano pong... Well, nakita nyo naman, naglabas tayo ng mga video at ito yung unang pagkakataon na naglabas tayo ng mga ebidensya kung sino talaga yung, kumbaga, provocative, ang gumawa ng provocative action sa mga ganitong pagkakataon. Kaya nga, ito yung layunin natin na pagka may mga insidenteng ganon, ibinabahagi kaagad natin para makita ng mundo. Sino ba talaga dito ang irresponsable? At kitang-kita natin kung sino ang irresponsable rito, sino ang nagsasagawa ng hindi sibilisadong aksyon ayon sa panuntunan ng international law, no? Kaya yun ang layunin natin na inilalabas kaagad natin ito in the spirit of transparency upang ipakita natin na tayo mapayapa naglalayag sa karagatan ng bahagi ng Pilipinas at sila yung banyaga doon at sila yung walang karapatan na magsagawa ng mga gawain nila at lalo pa na gumawa ng aksyon na maaring makapagdulot ng banta sa buhay ng mga tauhan natin sa baba. Tapos sir, for soundbite lang, so China po yun ang provoke, hindi tayo? Ayon sa ulit natin, sila ang nag-sideswipe. So ibig sabihin sila ang lumapit, sila ang aktibong nagsagawa ng aksyon. So I think that is something that provokes, no? Pero just to put it into context, nakita naman natin paulit-ulit na nangyayari ito kung ano ang nagiging response ng Pilipinas, ng ating mga tauhan, mahinahon na hinaharap lamang ito. So yun ang kasi yun ang mensahe natin. Tayo ay matahimik na bansa, mahinahon na bansa na nagsasagawa lamang ng lehitimong gawain sa ating karagatan. Sir, given that, ano kaya yung objective ng China? Why change the narrative na tayo daw yung nag-provoke? Well, siguro gusto nilang ipakita yung mensahe na tayo talaga yung kumbaga nagsasagawa ng mga gawain na
na labag sa international law, pero tayo naman ay naninindigan na tayo ay nandoon sa karagatan na ayon sa international law ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at may karapatan tayo magsagawa ng mga ano natin like the routine scientific research mission. Tapos last, sir, from my end, to Sir Edisio, Sir JC po from TV5. Despite the incident nga, it happened May 21, and then yung mission nyo will happen May 26. Why continue despite the risks? And what are your contingency measures in place? Well, magandang tanong yan kasi yung mission nung una, 2023, I think a few days before that, yung mga unang bombahan sa Masinloc eh. Kaya sabi namin, ako, hindi natin in-expect may nangyayari pala. Pero, alam mo, dati akong pare, may concept kami sa Latin, ang tawag nila, omnibus paratus. If everything is prepared, hindi mo na pwedeng i-atras. But I think the adjustment is, nag-multiple scenarios. Like, mangyayari na walang even harassment except verbal. Okay. What if there is some harassment pero hindi naman super at aggressive and all that? Kasi we have to talk of the safety of the artists and the media. Mga 4 na po nakasakay doon sa may scenario rin. May iwas, ganyan. Pag meron talagang sabing sobra beyond, we'll have to think of something else. So, we have no plans just for the sake of making a point to bring people into danger. Pero yun na nga ang dilemma, no? Kasi kung minsan natin mga kababayan, sinasabi, ano ba naman tayo? Super restraint. We're precisely, kasi pag may gulo at violence, alam niya, kahit sa demo, nawawala yung issue. Ang naging issue yun. So, we want to make sure, and I hope we can deliver that this is really a concert for peace and solidarity. And mag-usap tayo ng maayos. We will keep asserting our rights. We'll find some way to live together. Pero wag naman kayo maging bully. Sobra naman. But I agree with you. Kaya, again, sabi ko sa mga iba, manalangin naman kayo kasi dalawa ang problema natin. Weather, kasi right now, pwede rin. But the other is, sana naman walang mag-isip. Pero we do not know what is in the mind and the plans. Just to tell you, yung last year, we were not aware until after it was over. Sabi na, bakit ang rami-raming humarang? Yung pala, there was already a policy of China to block. And we were not aware of that. So now, we try to get as much information as we can. We ask not just BIPAR, we ask the Coast Guard, we ask even the military, what is your best judgment of what they will do? And sabi nila, is all what we can say. At tanong na lang, we will be here in case you need us. But since this is a civilian mission, bahala kayo kung anong hanggang kaya ninyo. And our concern now is both the ship with masira yun, no? Ang pangalawa, yung artists, our volunteers, and also, we have a stake in this. As far as I know, mga 4 na po ang medyang nakasakay doon. Ang worry nung iba, paano yung aming equipment plus kami. Pero may iba namang bata, yung mga aktivista, sabi, wala nang water cannon sa mga demo rito. Baka doon kami maka-experience ng water cannon. Half joke, but alam mo na ang Pinoy, kung minsan, pag ninenervyos, we joke about it. Pero yes, I must admit, even up to now, tuloy ito, pero may agam-agam rin yung iba. And we'll have to see as we get more information, what more we can do. And part of it is disseminating. We will let our intentions be known publicly. Walang secret agenda ito. Ibig sabihin, you will not insist on breaking any Kung may ganun. about presence ng warship, no? Ship. Chinese Navy. Ikot ka. Uwi na. Hindi, kakatawa nun nung last 23, umikot na kami. Binuntutan kami ng hanggang dumating sa El Nido yung ship. Hindi, kasi inisip nila, pag umalis sila, bubelta na naman. Pero hindi naman, nakabuntot lang. Hindi naman
parang pinrevent. Kasi nga, ano rin sila, in a gray area sila, pumasok na sila beyond EEC patungo na sa territorial waters. Lampas-lampasan na yun. No? Ayun, sir. Sir, sorry. Kunin ko lang yung answer dun sa question na bakit itutuloy pa rin siya despite the possible risks and considering what happened last May 21. What point are we trying to prove here? Yeah. Well, as I said nga, we had planned this. People have committed. So we have asked each other in, including the participating artists. Eh sabi nila, we decided to do it. We will do what we can to keep it safe and non-confrontational. Pero if for the sake of peace, tutupikan na lang, eh di parang in-anticipate, parang inunahan mo na yung takot at inunahan mo na yung parang atras. Kasi even within our communities, even sa NGOs and activists, may debate rin dyan should we or should we not, no? And my own personal sense is, we do information work left and right, pero if there are no actions together with the words, di sabihin nila, puro kayo salita. On the other hand, pag ang action naman, because activist tradition, iniisip agad confrontational, naghahanap kayo ng gulo. So, we're trying to navigate hopefully a principled, pragmatic approach. Pero remember, once every year lang kami nagmi-mission. It takes a while to organize it. So I think, as I said before, I fell back more on my seminary lessons before. Ang tawag kasi doon, omnibus para. If everything has been prepared, it is moral, not only to continue, it's actually obligatory. Ihanda rin yung lahat, tapos aatras kayo. Now, but then we have to add now yung mga contingency planning. No? So hopefully, may 2 araw pa naman. But I don't think there will be any change. The worst that can happen is hindi matuloy yung second concert, baka doon harangin. I think the one off El Nido, there's no way it will be. Kasi ang lapit-lapit lang naman. It's at sea. Pero yung Pag-asa, medyo mabigat yun. No? It's about 28. Kano kalapit yan? Di, Kalayo. 28 hours ang from El Nido to of Pag-asa within the territorial waters na. So, a few kilometers. Kasi nga, may mga ilang, 30 lang yata o 50 ang mga small fisher folks sa Pag-asa eh. Sasalubungin nila yung mother boat eh. So, it cannot be too far kasi kulang ang gasolina at kakayahan ng small. Yun ang plano. Pero that's the one that is chancy. Depende na both weather at saka will the Chinese do something beyond their usual. Kasi pag gusto lang humarang, papasukin nila ang territorial water ng Pag-asa. Tanong ko sa BIFAR, ano yung naging effect ng Chinese actions dun sa West Philippine Sea sa fishery production ng Pilipinas? Particularly since, sabihin natin, 2016. Meron ba kayong figures na available on a yearly basis? Well, yung kapag may ginagawa po kasing aksyon yung China diyan sa West Philippine Sea, particularly sa BDN sa Bao de Masinloc, na lilimit po yung access ng ating mga mangingisda. So particularly po sa Bao de Masinloc, I cannot give a specific figure, but these actions definitely limits the access of the fisher folk, particularly in Bao de Masinloc, and ito po ay nangangahulugan ng pagkabawas din nung produksyon ng ating mga mangingisda. Kung dati kasi nakakapasok sila sa lagoon, malaya silang nakakapangisda doon. So with this aggressive action of China na pigilan yung mga mangingisda na pumasok sa lagoon, ay definitely nababawasan yung kanilang fishers production po. Meron kayong figure na
Particularly for Baho de Masinloc, before and after, wala akong maibibigay. Pero generally, kapag sinabi po kasi nating West Philippine Sea, ang computation po namin yan, lahat ng productions from Region 1, Region 4B, and Region 3. So, pero kung titingnan po natin sa datos, nag-iiba-iba naman siya. May mga panahon na tumataas ang production, may mga panahon naman na nagdi-decrease siya. Because we're actually referring to the whole fisheries production ng Regions 1, Region 4B, and Region 3, both from commercial and municipal fisheries. Pero doon po siguro sa konteksto ninyo, ng tanong ninyo, particularly sa Baho de Masinloc, I could confidently say na nababawasan ang production ng ating mga mangisda because of the fact na limitado na ang kanilang access. Hindi na nila nagagawa na malayang makapasok doon po sa lagoon na dati naman nagagawa nila. Give us a sense kung ano yung kano ka-importante ang Baho de Masinloc. Gano'ng kalayo yan from the shore and so on? Napaka-importante po as a marine habitat, no? Ano po ito? Yun ang main source ng fisheries. Yes. Oo, syempre critical marine habitat po ito. So in terms of fisheries production, dapat napapangalagaan po natin ito. So dapat ma-preserve natin ang integrity po nito, lalo na yung lagoon. So ganun po ka-importante yung Baho de Masinloc. Sige, questions pa? Sige. Okay, ikaw muna. Von Aquino po from GMA, sir. Sir Nas, meron po ba kayong, aside po dun sa May 21 incident, meron po ba kayong ginawang research sa Sandy Cay prior to the May 21 incident? Research scientific mission kasi natin, bahagi nga siya, routine siya, madalas ginagawa. Yes, may mga nagawa na in the past. Pero in terms of activity, collection lamang ito ng mga samples doon sa mga case. Pero meron kayong pag-collect ng samples sa Sandy Cay, let's say before election, sir, may walang ganong nangyari. Kailan po yung last Hindi ko lang yung date kung kailan yung huling paglalayag doon ng aming mga barko. Pertaining to that specific activity. But yes, there was activities in the past pertaining to marine research scientific mission. Pero yung May 21 incident, sir, yun na yung pinaka-recent talaga. Yun yung pinaka-recent. Opo. And sir, gaano po katagal bago malaman po yung result ng research nyo, sir? And meron ba kayong mababahagi sa amin na mahalagang detalye ng research na yun? So, yes, after that definitely. Hindi ako scientista, pero may mga specific research protocol na ino-observe for actually knowing the status of a marine habitat, for example, based on the samples na nakokolekta. But as to the question na meron ba kami pwedeng impormasyon, definitely pagka nabuo na ang lahat ng pag-aaral na ito, we will share it with the media. Pero so far, sir, wala pa. Wala pa. Kasi may collaborative effort din ito. Katuwang din namin yung mga research institution like NFRDI. Sir, may team kami doon na nagpunta sa Sandy Cay and may nakitang basura doon sa lugar. So are you concerned about that, sir, na may ganong mga basura na doon sa Sandy Cay, sir? And ano kaya yung indication nun? Well, in the context of marine environment integrity, ang presence ng basura sa isang marine environment ay dapat concerning siya. No, at yung tanong na anong ibig sabihin nito na may basura doon? Pagka may basura kasi ibig sabihin nagkaroon ng human activities doon sa lugar. So, yun yung ibig sabihin nun. Good morning po. Gio Ong po of the Philippine Star. To Mr. Briguela, related po sa question ni Ms. Von Aquino.
alamin ko po sana yung samples na na-collect po dun sa Sandy Cay 2. Would you know if they are still in their natural state? Sand pa rin po ba siya? Or may previous reports na po kasi ng pagtatambak ng mga patay na coral sa certain areas ng West Philippine Sea? Or may ganun po bang findings? As I've said, I cannot give a categorical statement right now as to the actual status of the case, kasi sabi ko nga cumulative analysis of samples coming from that area. So sa ngayon wala pa akong hawak na detailed information or specific information pertaining to the result na of those scientific research studies. Actually, I would like to ask almost the same question kasi according dun sa ni-release na statement ng TICARTA dun sa study na ginawa nila regarding dito sa West Philippine Sea, sa Bajo de Masinloc. Matindi na yung damage na because dun nga sa movement ng China sa West Philippine Sea. I would like to ask yung kamusta yung nakukuhang resources ng ating mangingisda sa West Philippine Sea, if we have the data about it already. Yes. Anong research group or research institution ito? TICARTA, it's a geospat. TICARTA, isang geospatial remote sensing hydrospatial company siya. Okay. If you would Google it, makikita mo na tayo si Dr. Gomez, ang ating national scientist ba. Nagkaroon na ng pag-aaral tungkol sa reclamation na ginawa ng China sa West Philippine Sea at nangahulugan ito ng billions of dollars ang naging losses natin because of the destruction resulting from the reclamation of China in the West Philippine Sea. And you mentioned about Bajo de Masinloc, tama ka, nagkaroon din ng mga senyales na nagkaroon na ng damage doon sa marine habitat. Now, as to the negative impact of this destruction, environmental damage to marine environment, yung pagka pinag-usapan kasi natin ng yung valuation ng resources, yun, sinasabi natin billions of dollars pero dapat din nating tandaan beyond that yung negative impact ng destruction. Kasi may tinatawag tayong interconnectivity of marine resources. Yung pagkasira sa West Philippine Sea, pwedeng pagkasira din ito sa mga karatig na karagatan. Kasi yung flow ng fish larvae na sumasami sa current, kapag na-distract mo siya, so mga hulugan nito ng losses. Kaya ang environmental destruction sa West Philippine Sea ay dapat hindi lang concern ng Pilipinas. Dapat concern ito ng buong mundo. Dahil sabi ko nga, by the principle of resource interconnectivity, yung damage na nangyayari sa West Philippine Sea ay pwedeng magkaroon din ito ng impact doon sa mga karatig na marine environment. So, ano ang mensahe kong gustong sabihin dito? Na kapag patuloy na sinisira ang marine environment sa West Philippine Sea, mangangahulugan din ito na pagkompromiso ng integridad din ng ibang marine environments na katabi po ng West Philippine Sea. That's why it's supposed to be a concern not only of the Philippines but of the world. Yes. Kaya bang protektahan ng gobyerno ang fisher folk from Chinese incursions sa West Philippine Sea? Or you would rely heavily on the Coast Guard natin para kailangan i-escort sila every time mag-ano sila?
lumayag papuntang Siguro po, traditional fishing. i-contextualize po natin, protektahan in what context po? Yung aggression, yung ganun. Well, unang-una po, may mga kanya-kanyang mandato ang bawat ahensya po. No? Ang mandato po ng BFAR, siguraduhin na naipapatupad po natin ang fishery laws, Philippine fishery laws po dyan sa West Philippine Sea. Yung domestic laws natin pertaining to protection and conservation of marine resources. At ito naman po ay mandato ng BFAR, pero nakikipagtulungan po ang BFAR sa ibang ahensya po ng pamahalaan pagdating po doon sa protection and conservation ng marine resources. And pagdating po sa mga mangingisda, nasabi na po namin ito na ang pinaka-suporta na pwedeng gawin ng pamahalaan sa kanila ay ma-establish natin ang presence ng pamahalaan doon sa West Philippine Sea. Maramdaman ng mga mangingisda, nandun po ang pamahalaan sa pamagitan din po ng DABFAR. At alam po natin na sa kabila ng mga dinaranas na aggression ng ating mga tauhan, patuloy pong nagsasagawa ng mga support mission ang BFAR sa pamagitan ng pagbibigay ng fuel, pagbibigay ng basic needs doon sa mga mangingisda natin, pagkain and other provisions. So the BFAR is capable of fulfilling its mandate as far as supporting and upholding the welfare of the Filipino fisherfolk in the West Philippine Sea. Is it possible kaya na yung sa Baho de Masinloc magkaroon ng increased Chinese doon na to the extent na gawin nilang islands fortification? That's not impossible kasi nagawa na nga nila doon sa mga ibang maritime features po sa West Philippine Sea na nireclaim nila at nagtayo sila ng mga artificial islands. So nakikita naman natin dito yung kung ano talaga yung motibo ng China. So hindi po yun imposible na yun pa rin ang kanilang nasa isip ngayon. So it remains a possible threat to our territorial integrity. Yes, it remains a threat and in fact, it is an existing threat. Sige, questions pa? Sige. Kay Sir Edicio. Sir, for soundbite lang, yung pinaka-purpose noong pagpunta na despite the risks talaga pupunta, ano yung pinaka-goal natin dun sa gagawing mission sa May 26? Well, syempre, the first and part ng general purpose is that despite yung overwhelming superiority and aggressiveness ng the whole range, Chinese Navy, militia, ganyan, sa Pilipinas, in addition to whatever government can do with its mandate, sabi nga namin, meron ba tayong magagawang civilian initiatives? So, syempre, referring to our tradition, ang isa supposedly pinagmamalaki natin from EDSA on, may people power tayo. Sabi nga nung isa, people power at oo, pero wag naman tayo OA. Konti-konti tayo. No, but I want to say something, just to jump lang. Kasi there was a time when I was in Europe, I was very close to the Danish tradition of folk high school. Yung isang key thinker nila, si Grundtvig, had a very interesting frame that I really thought through. Ang sabi niya, because Denmark then lost its southern territory to Germany. So sabi niya, outer loss, inner gain. What did he mean by that? Dalawa. Yung outer loss, nawala ng teritoryo, inner gain, yung kanilang inland agricultural facility sa Jutland, dinevelop nila. But the deeper one is yung sense ng the Danish nation. Because Denmark before, rin yan, may territory, hanggang ngayon may Greenland .
increasing na restrict, pero nadidipan nila, ano nga ba tayo? Anong pinagsama na? So he really have a strong emphasis on developing a sense of, and ang kanya is both national and popular. Kasi pwedeng nationalism, elitist eh. Pero popular naman, walang nation. Class tayo. So ang idea to have a national popular sense of pagsasama. For us right now, and the irony of it is it happens at the time of the son of Marcos who jailed me and us. Is there a way na yung building a sense of nation na hindi ka buntot lang ng elite or government at hindi mo lang ibibigay sa kanilang task yan? That we should do our own thing in our own way, but we should link it to this larger purpose. Yun ang reason, because I'm primarily an educator. Nung sinabi ko kanina, people get bored pag lecture lang eh. Materials lang. It should be linked with some demonstrative action and some emotional. So, the thing there is, tinetest namin, hopefully, may mag-i-emerge nitong other new songs and other new cultural, and not just sa Pilipino. Kasi mag-i-exchange itong Indonesians, Malaysians, Koreans. Ano bang magagawa as artists? Because ang tingin nga, ano ba tayong artist? Wala naman yan. So, pero the whole idea of soft power is also being discussed. So yes, I don't think, if you ask anyone of us, na malinaw lahat ang gusto namin. Ang punto lang may dapat tayong gawin, ano ang kaya natin na may contribute at hindi yung pakulo lang nating pakwela, that should have an impact, especially on our population. Because China is, kuminsan, because one of our board members used to be the ambassador, si Chito Santa Romana. So we asked him to China, sabi niya, Ed, when we worry about bakit ganyan ginagawa ng China, remember, their primary audience is domestic, not international. And they want to reinforce the whole idea that China has been humiliated for 100 years by the Western powers, and now it must assert its rights. Bakit Pilipinas? Kasi ang tingin sa'yo, tuta tayo ng Amerika. Ganun Ganun ang kanilang narrative. Kaya sabi natin, ayusin rin natin ang ating narrative kasi tayo mismo, kahit kami, binabanatan ng iba. Ano ba kayo? Parang naka-align sa US interest and plans. Sabi, wala ba tayong national interest? So that is really the purpose. It is not the one decisive na magagawa, but this is the larger purpose. We want to make sure na yung citizens, both activist type or not, can do something that will contribute to the building of, mantra na natin dyan, parang motherhood statement, whole of government, whole of nation approach on this issue. Because this is one issue na not only is there a potential, but there is a need for a collaboration of different sectors and with government where it can happen. The rest, marami pang differences. We will have debates on mother. So, I know it's a roundabout way of telling, but that's the reason why ako 82 na ako, sabi nga ng anak ko, papasok ka pa riyan, sabi nga nung manugang ko, meron ka bang martyr complex na naghahanap ka lagi ng gulo? Hindi ka ako Kahit paano naman, para masabi natin, anumang henerasyon, anumang sitwasyon, gumawa ka ng magagawa mo, mag-contribute ka sa isang legitimate and urgent national effort. It is a rethinking and revisiting of what does it mean to be a nation. Kasi ang Pilipinas, yung sense of nationhood natin, hindi naman ganun kabuo And we do not want it to be misused lang by geopolitical or political. Kundi may papel tayo. And particularly for PRRM, talagang kinonsyensya rin kami ng mga mangingisda. Sabi lang, puro kayo farmers Hindi nyo inaasikaso ang mga mangingisda. I think for us, just to tell you lang, kasi I don't know so much, pero nung una kaming nagsimula nito, nagkataon, si Canards, Quaresma, yung leader ng mga New Masin Lock Fishers Association,
Nagkwento kami matagal, oras. Kanards, ano pa talaga ang karanasan ninyo? Alam mo, there was a time, sa rami ng isda doon, sa Masinloc, binabalik nila yung nahuli kasi hindi kasing ganda. Pangalawa, hindi lang yun. Yung Vietnamese, Chinese at silang nagpapalitan sila because even with the arbitral award, kinonsider na common fishing grounds yan eh. Eh, ganyan sinasabi ng child sila na lang. So, pangit. Recently, sabi niya, kahit yung dati, yung namumulot na lang ng mga shells, kinupurpis ka ng Chinese. At ang mas mabigat doon, sabi nila, yung dating kaya naming daily catch at income or monthly, hindi na enough. So, alam mo, may impact yan. Maraming may bahay ng mga mangingisda, nag-OFW. So, kaya at the very least, kasi sabi ko, ano ba, nakadagdag kami sa gulo ng buhay niya? Hindi, sabi niya, kasi ang problema natin dati, walang pumapansin sa amin. We are neither a big political force, wala na kaming masyadong tinig, kaya kahit paano. So actually, si Canard, kasama doon sa boat, Palawan yan. Pero sabi niya, may solidarity kami. Bayaran lang yung pamasahe ko, wala akong pamasahe. Yung iba naman, ambisyoso pa. Hindi, yung aming bangka, ang layo niyan, hindi nyo kaya. So, kaya the other thing na pinag-usapan also, I think, with BIPAR, pwede bang i-upgrade ng konti yung artisanal fisher folk? Hindi na maging commercial, kundi palaki-lakihin ang kanilang capacity. Bakit? We do not have to be better sa Masinloc, but in the exclusive economic zone, lampas sa territorial nating 15 kilometers, pwedeng maglagay ng payaw yung fish aggregation device, and then makaka-harvest ka malaki-laki. Pero ang dilemma nila ngayon, pwede rin putulin yan ng Kaya ayaw rin namin masyadong ipangalandakan. But the intermediate or complementary effort to increase the capacity, kasi we have all these big concepts, paano yung day-to-day improvement ng kanilang livelihood to make up for the loss of livelihood sa traditional sa West Philippine Sea. So, yun ang mga pinag-uusapan po. So again, not one simple answer, but also, as citizens, especially those of us who have some facility, NGOs, organizations, academic, we should do our share. Mahirap iwan lahat sa gobyerno ang gagawin. And natutuwa kami naman na at least this time, although kanina galing lang ako sa interview sa PIA, sabi sa akin, alam mo Ed, sa security, marami pa diyang duda sa inyo. Unfortunately, yung may suspicion pa rin ang relationship between, lalo na sa security forces, and yung citizens na tingin nila activist background. Pero we have to do what we can with what we know and what we have. And then, ang difference before, we always talk and seek them out para mag-usap-usap. Walang substitute na mag-usap. Otherwise, haka-haka lang. Ano ba ang plano ninyo? Those are some of our initiative. But this one in particular, alam naman natin, the power of song and music, we always say that, but what does it mean really? So we want to test it also. In addition to speaking, forums, pamphlets, what can we come up with, no, that will communicate? No? Minsan nga inisip ko, alam mo, sa bayang Magiliw, inisip nyo ang lyrics, sa dagat at bundok, sa Cebu. Dagat ang una Pero hindi. Ang inisip natin, lupa muna. So yung appreciate, kaya sa akin, for me, for PRRM, yung sinabi kong appreciation, this is part of our Mana Natin campaign. Our realization that the Philippines is a maritime and archipelagic nation. Integral sa ating nation is not just the land, it's the sea. And I'll brag on my Greek background, Greek study. Archipelagos, pelagos is sea. You can look at an archipelago as islands surrounded by waters. The other meaning, a body of water within which there are islands. So, ibang pagtingin Kaya integral sa atin yung karagatan. Kasi without that, we are not an archipelago.
We are just a set of islands. No? So may element rin dito ng sabi nga nila, struggle for the imagination rin eh. Ano nga. But then the other is, yung sinabi yung lahat na, lagi naman tayong lawak patalo eh. No. And talaga, realistically, hindi ka naman mananalo agad sa power to power. But where can we win? Kaya bumabalik sa akin yung reflection ko doon sa Danish. Outer loss, inner gain. Hindi naman ibibigay mo ng loss. Pero can you turn the situation of an outer loss temporarily to inner gain na ma-generate uli ang sense of nationhood, no? Which we are happy because majority naman at the emotional level nagre-react. But emotions are not enough. That's the starting point. Dapat magkaunawaan, including the practical question. Ano bang kaya natin? Pasaan ito? No? Including anong level ng alliance versus self-reliance. There are many questions possible, but I don't want to overload a very simple project na magkaroon tayo ng konsyerto at C4 Peace on the 26th of El Nido and on the 20th of Pag-asa. Sige. Last two questions before we wind up. For PRRM po, Ivy Reyes from Billionario. Of the 5 or 4 international artists, did any of them raise security concerns or they're 100% in on it? Well, these artists are not amateur artists. They're professionals, so they have managers. So maraming negotiation with their managers. No? And of course, security is top of their concern. No? So, they are aware. That's why we told them. And the fact na itinuloy nila, but you never know until it happens. There could be, maybe last minute sabi ng iba, thank you. Pero I remember sa media na lang, forget artists. Doon sa Masinloc namin, dalawang Japanese journalist, handang-handa na. Pagkatapos tinawagan ng head office, your insurance doesn't cover the risk. So, nandun sila sa shore. So may ganyan. We live in a reality that we are also governed by, professional relationships. So yes, nabigla actually. Nung una, we thought only 1 or 2. Yung Japanese committed yun kasi dati palang nag-Big Brother participant yun. So, go yan. Pagka Pinoy. Pero yung mga ibang Asian artists, I haven't met them yet, but I was told by the organizer, bulat silang pumapasok rito. Hindi ito na parang isusubo nila ang mga Pinoy. Hindi. I really want to meet them because I really appreciate. But they say, unang-una, concert lang naman eh. Hindi naman tayo susugod sa kung saan. At saka, it's not tokenism. We really went out of our way. We formally, informed the Chinese embassy and invited them. Magpadala kayo kahit isang token artist. Pero siyempre, inisip na ito, mga Pinoy na ito, niloloko tayo. But in fact, we were saying, meron pa ditong artist na can sing a Chinese song for peace or something like that. So, when the artists start talking and speaking, interesting ang conversation. But underlying ito is a certain edge pa rin na nice, pero baka naman. So we are aware of that. That's why we always told them, this is important. We'll try to do it. But top is safety. So if there is really safety that is beyond our preparation, we anticipate them, wala problema. Di lumihis. Anyway, we are almost, I don't say absolute, but almost sure at least the first concert mangyayari. Kasi mas malapit sa El Nido. The second one is the touchy one. And that's also the dati kasi gusto ring dramatic sunset. Wag na, sabi nila, kahit araw, kahit hindi kasing ganda, araw na lang yung concert sa Pag-asa. Pero yung sa El Nido, may dala-dala pa kami fireworks sa boat. Nandun na sa PRRM, sabi ng guard sa akin, hindi pwede sa loob ito, baka
Kasi nga, we really want to make it celebratory, ganon. That's the intention, but you never know. All the best intentions can run afoul of other people's intentions. But on our side, we try to cover all these considerations. Sir, clarify lang po namin, saan po mismo yung concert, sir? And will the PCG be on standby po? Ang El Nido itself, shallow yung port doon. So, I don't know exactly, is it 1 kilometer out? Kasi yung ibang will fly in or will by land to El Nido, will be ferried to the big mothership. Doon ang concert sa mothership. Opo. Saan po yung mothership, sir? Nakapwesto? Yun, mga ganun siguro, mga 1 kilometer or so off one of the... We coordinated with the Coast Guard and all. Nasaan ba ang yung malalim na ang tubig, kasi malaki-laki yung motherboat na yun eh. Hindi pwedeng malapit. Yung sa Pag-asa, mas madali. But still also, not on the land, but most probably mahihirapang as far as beyond 15 kilometers, sobrang layo na nun. So it will be much closer. But really, at least one, maybe 2 to 3 kilometers away from the land itself. So, from the port of El Nido, sir? Yeah, it's not, there are 2 ports eh. Yun ang problema kasi nung sinabi nung, alam mo na, because we are coordinating with COR, not too many details. Kasi hindi lang tayo nakikinig. Baka yung mga yan nagpaplano eh. Kaya yung nilagay nila Manila, El Nido, Pag-asa. Pero where the boat will pass, huwag na nating ilagay. Sige, Baka sir. magpaplano pa sila kung saan tayo haragin eh. Pero sir, nakipag-coordinate na rin tayo sa PCG doon sa mga contingency plans na prepare Including natin. with the And they will be on standby. including the Westcom. Kaya nga sinasabi namin, joke nga, kasi ang sign ng atin ito ganito, no? Sabi nila, ang amin ganyan rin, pero ganun sila pala. Ang Westcom pala ganito. Ang Sir, kanila. para ma-imagine lang po namin yung scenario. So may PCG na magbabantay sa near that mothership. Oh, yeah. Hindi near. Kasi nga sabi nila, So gaano kalayo, sir, para siya mabantayan yung... well, ang nangyari nun sa Masinloc, kasi nga, they also monitor the Chinese Coast Guard eh. So, pag lumalapit rin sila. Pagkatapos, nag-sail sila sa pagitan ng Chinese Coast Guard at saka yung fisher folk natin. Yun ang nangyari sa Masinloc. Now, anong mangyayari sa Pag-asa? We do not know. But at the very least, they said they will provide naka-standby ang 2 Coast Guard for the mission. And to their credit, we did not ask, but unspoken, paano yung Navy? Kasi nga last time, even in Masinloc, we were surprised. We thought, maraming militia, may Chinese Navy dumating eh. Siya ang nag-circle eh. Kaya sabi nila, hindi naman tayo pipitsugin, pero very discreet distance. But just in case, pero again, we don't want to create an international incident, magkukonsyerto lang for peace pa, tapos mag-trigger tayo ng parang unmanageable. We don't want that, no? Although some people, naku, ibang taga-media, kinantyawan pa nga si Noel. Sabi, Noel, gusto mong mag-photo op sa Sandy Cay? Kumanta ka ron, tapos sobra naman kayo. We don't want that kind of cheap pakulo. We want to keep it as much as possible within its stated mission. We have a group of artists and singers and citizens. They'll sing a concert for peace. Even, I remember the New York Times reporter told me, Ed, I know song for peace, pero song can also be agitational. And, sabi ko, hindi namin makokontrol lahat, but we brief naman lahat ang mga artists, no? Pero hindi naman kami tipong isa-censor ang gusto nilang gawin. But the whole is keep within the spirit of peace and solidarity. Ganun lang. What it will be, I haven't heard the songs that they had planned besides those who are on the boat to El Nido and
El Nido to Pag-asa, magja-jamming-jamming yung mga artist-artist. So we hope na mailalabas silang collaborative either song pieces or what. So abangan, 70 to 80% malinaw-linaw sa amin. But there's a lot of 20% hindi natin malalaman until it happens. No? So wala mag-raise ng slogan na makibaka, wag matakot. Sige, meron pa? Siguro on that note, we'd like to thank our guests today. Spokesperson ng BIFAR, si Nazario Briguera, at ang presidente ng PRRM, si Edicio de la Torre. Maraming salamat sa inyo at thank you din sa media na sumusubaybay sa atin. Maraming salamat.